Asa na? Asa na? Asa na? Asa na? Asa na? Ha? Oy! Nasa na nga? Nasa na? Di ko alam. Nasa na? Oo, asa na nga? Hanapin natin. Tara, hanapin natin. Tara, hanapin natin, bay. Saan ba yan? Tara. Hanapin natin, bay. Tara. Hanapin natin. Namanggaan yata yun eh. Gagawin eh. Ikutan mo natin sandali, bay. Panitan na tutubuhay ito. Kaya po mga kabisnes, si Yasio muntik pinagtripan dito sa lugar namin. Namanggaan yata yung demonyo ng mga bata yun eh. Maraming mga bata oh. Ito natin to. Mga bata! Asan yung tumakbo Sino nakakilala nun? Saan yun? Ha? Wala nakakilala? Hindi namin alam. Hindi nyo alam? Hindi. Ha? Dito yung lapitanan. Dito lang bay. Walang daan dito doon sa kabila. Yabang. Yung kanto na to eh. Dito yata yun eh. Dito yung lumalabas yun. Dito kaya? Wala na yun dyan. Oh, ito yun, di ba? Saan ba? Ito ba yun? Ito ba yung kanto na to? Ito? Oo, wag ganon. Wala na yun dyan. Tanongin natin kung kakilala ni Yasio. Kilala niya siya siguro. Tanongin natin si Yasio. Ano talaga yan? Yung mga masisiga, tatakbo na nun pala. Ata. Ha. Grabe. Gulat nga ako eh. Yung mga kabataan to eh. Doy! Sino nakakilala sa inyo? Yung pangalan mo, Dong. Shh. Pangalan mo, pasuyo lang. Ha? Ha? Ito pala yung mga bata na to. Ito pala mga kabisnes. Usapang basketball ay mayroong hindi inasahang pangyayari mga kabisnes. Si Yasio. Si Yasio kasi mga kabisnes ay isa yan sa pinakapaboritong laro, yung basketball ano, mga kabisnes. Ang totoo napakahusay niyan. Kahit yung mga kasinlaki nila Dudong ni Makmak, kaya makipagsabayan yan. Kasi si Yasio medyo ano na rin, binatilyo na eh. Ngayon mayroong hindi inasahang pangyayari kanina. Biglang nilusob si Makmak si Yasio dito. Inupakan talaga na nasapak nga na tamaan na batukan nga daw sa inabot nabatukan sa ulo. Tapos nasa taas ako noon eh. Nalaman ko na lang mga kabisnes na nagkagulo dito. Hinabol na ni Dudong at saka ni Makmak yung bumato kay Yasio. Mga binatiro din, halos kasing idaran lang din nila ni Yasio. Tapos tumakbo doon sa taas. Eh ako naman, nagkaripas ako ng takbo palabas kasi hinanap ko si Yasio. Yung pala si Yasio doon dito lang sa ano, dito lang sa loob ng balkon, di ko nakita. Tapos si Dudong at si Makmak pumunta doon sa taas. Hinabol yung sumapok kay Yasio.
Hinanap ko, sinundan ko sila doon, mga business. May naabutan ako doon ng mga binatilyo na kakampi daw ni Yasio yun. Yun daw nag-awat-awat. Sabi ko naman, baka kayo ang nanakit kay Yasio sa hindi, kaibigan daw nila si Yasio, kakampi daw. Sabi ko, sino yung mga taong yun na sa kay Yasio, nanapok? Di raw nila kilala. Tapos bigla sila nagtakbuhan kasi naka-uncam ako naka-uncam ako mga kabisnes Bigla sila nagtakbuhan, uy, alis na tayo, ganun. Sabi ko, napag-isip ko mga kabisnes, baka mamaya, kunwari lang kakampi sila kay Yasio, baka mamaya, kakampi sa kabila. Kasi itong subdivision ito, ang dami talaga mga dito, mga teenager na wala lang magawa sa buhay. Nung investigahan ko si Yasio, kalaro daw nila sa basketball yun. Di sabi ko, hindi kaya yan, yung bang tinatawag na inggit. Kasi si Yasio napakahusay talaga pagdating sa laro ng basketball Hindi mo maiisahan yun. Kasi nakipagbakbakan, dikdikan ngayon sa kahit kasinlakin lang ni Dudong. Di sabi ko, baka mamaya, sabi lang ng kasama mo nga, pinagtanggol ka, tropa ko mukha mo o kaibigan mo ka mo, pero ang totoo nun, baka hindi. Baka yun sa kabila. Inggit ba? Nainggit sa laro. Kaya yun napagdiskitaan si Yasio. Nainggit. Kasi lagi daw talaga natatalo sa laro. Ba't tuwing maglalaro na siya dito sa may main, minsan dito sa may, maraming court kasi dito mga kabisnes Minsan doon sa TV House Harap may court doon. Dito sa baba may court dyan. Dito sa may kabila nito may court din. Doon sa main meron din. Sa pastry meron din. Maraming court kasi dito kahit si Yasio, kahit saan po yan pumupunta si Yasio. Kaya naglalaro talaga ng basketball yan. Yan talagang trabaho ni Yasio Araw-araw puro basketball. Pag may mga tryout o kasi gustong sumali sa mga yung palaro, no? Sumasali yan madalas mga kabisnes. Yan ang pinagtataka ko, bakit si Yasio ang napagdisitaan? Isang pagpalang gabi sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. So yun po mga kabisnes, ito'y continuation lang doon sa mga vlog ko mga kabisnes. Ng mga nakaraan mga kabisnes naming minamahal patungkol dito kay Yasio mga kabisnes. Dahil nung mga nakaraang araw mga kabisnes ay si Yasio ay pinagtripan mga kabisnes dito pa mismo sa harap ng Falcon mga kabisnes dahil lang sa basketball. Sabi nga ni Yasio ay nainggit sa kanya dahil kapag tuwing may laro daw mga kabisnes ay laging talo. So parang yung bang kinainisan siguro ganun mga kabisnes. Si Yasio ay gustong bugbugin dito. Buti na lang nakita ni Dindin at sumigaw tong si Dindin. Ngayon nabulabog ng dalawang kuya, hinabol doon sa taas. Tapos ito naman si Kia umakyat dito. Ginising ako kasi nandito ako sa kwarto ng mga kabisnes, tulog ako. Nasabi niya pa si Yasio pa muntik ng banata ng mga kalaro niya sa basketball. Tapos ako naman parang wala pa ako sa ulirat kasi nabigla ako mga alas 8 na yata yun, alas 7 basta gabi na po baba ko na parang wala pa ako sa kasi nga nabigla ako mga kabisnes. Takbo ko sa labas, bumaba ako, takbo, tapos umakyat ako doon, hinabol ko, umakyat ako doon, habol, takbo ko na saan. Tapos nadatnan ko sila si Yasio, si Dudong, si Makmak at saka si Bay doon. Tumakbo sila doon. Tapos hindi sila kumikibo nung habang kinakausap ko sila. Nasaan? Sabi ko nasaan. Kasi ako tuloy-tuloy akong pumunta doon sa unahan, mga kabisnes na may minamahal. Doon abutan ko may mga kabataan doon, mga kabisnes. Tapos kinausap ko. Mapapanood nyo po yun na mayroon po akong video clips niyan mga kabisnes. Kasi habang tumatakbo ako, naka-on-cam ako mga kabisnes So yun na nga, no. Dahil lang sa basketball, mga kabisnes na may minamahal. So bakit naman ganun? Sabi ko nga Ganun. Kung talo, di talo, tanggapin nyo.
natalo kayo. Hindi yung natalo kayo, ngayon gagawa kayo ng hindi maganda. Pagtitripan nyo yung bata, ay si Yaso napakaliit lang yan. Kasi ang nang trip sa kanya mga kabisnes ay 16 anyos, mga kabisnes na minamahal. At kinabukasan nun, may dumating dito na nanay, mga kabisnes, na ang sabi, barkada po ng anak ko si Yasyo, sabi niya, magkakampihan sila, sabing ganun. Kilala ko po yung nang trip sa anak nyo, yung banggit sa akin. Hindi, sabi ko, salamat po, saan po ba ang bahay? Ganun. Sabi niya, nandyan lang sa may itaas, sa may main, dito sa main, Chiranova 1. Eh, ganun po ba? Di, minabuti ko na para matuntun ko, sabi niya, huwag muna nating anuhin, ang gagawin na lang natin ay magpa-blatter test sa barangay. Pero ituro ko sa ang bahay. Di, sinalidahan namin mga kabisnes, nagmotor kami. Isinama ko yung nanay na kilala daw niya yung bata at alam niya kung saan yung bahay. Di, sinalidahan namin. Sabi niya, yan kuya, yan dyan, yan yung bahay niyan, yan. So, alam ko na ang bahay mga kabisnes. Tapos, binanggit din niya ang pangalan ng bata. Pero ang apelido hindi niya alam. Pero yun, ganun pa man, at least na-identify namin o na-determine ko kung saang location, no? Nalaman ko saan ko pupuntahan kasi itinuro. Then pagkatapos yung nanay sumama sa akin sa barangay para nga magsisilbi siyang witness na yung bata niya ang ibig sabihin kilala niya. Kasi hindi ko kilala kasi, at saka hindi rin kilala ni Yasyo kung sino. Kasi yung bumant kay Yasyo ay hindi niya kilala. Ibig sabihin parang bagong salta rito, mga kabisnes. So, di yun sinamahan niya ako doon. Di ibinalater namin mga kabisnes na minamahal. Kasi delikado si Yaso kasi may mga nakakita na yung ng trip kay Yaso ay may daladalang patalim, mga kabisnes. Ang sabi ay may dala raw kutsilyo. Diyos ko po, kinakabahan ako noon mga kabisnes. Sabi ko, buti na lang hindi na-disgrasya si Yaso. Ang dahil sa itong basketball lang, mga kabisnes. Di yun, binalater ko, and then pagkatapos ay sabi nga ipamili ko legal kasi sabi na nanong daw nasapak siya. So pero tinignan ko naman ang niya, so wala naman. Sabi ko, huwag na lang. Then sabi ng barangay, puntahan nila kami nung araw din na yun. Hinihintay namin. Naghapon na lang, di nga ako pumasok nun sa KB kasi hinihintay ko kasi darating doon barangay. Naabot na lang ng maghapon, wala, hanggang sa kinabukasan wala pa rin. So ano na, pangatlong araw na ngayon. So wala pa rin mga kabisnes. Hindi ko alam kung ano kasi sabi naman ni Mingay, di pa kasi i-schedule pa kasi yan. I-schedule pa yan. Kumbaga, siyempre hindi lang naman tayo, marami din mga inasikaso yan. Hintayin na lang natin, pupunta naman dito yun. Kasi ang purpose ko mga kabisnes ay siyempre kailangan pipirma sila doon. No? Yung bata o at saka yung kasi yung bata ano pa underage pa rin kasi 16 years old lang minor de edad din. So kailangan nandun yung tatay, pagpipirmahin ko yung tatay pag once anong mangyari sa anak ko, yung anak mo ang hahanapin ko. Kasi ang anak mo may daladalang patalim, maraming nakakakita. Siyempre yun ang sasabihin ko doon, mga kabisnes. Tapos ito naman si Yaso ay pinag-iingat ko na rin muna, mga kabisnes. Dahil mahirap na. No? Kasi si Yaso talaga napakahilig mga kabisnes sa basketball. At saka napakahusay. Shooter, mga kabisnes. Ipapakita ko po sa inyo, may mga video clips ako niyan sa basketball ni Yaso. Mahusay talaga si Yaso, magaling si Yaso. Lumalaban nga ng kasi laki ng dudong, nakipagbakbakan yan. Ganun si Yaso, maliksi kumilos. Bagaman yan ang katawan niyan maliit, pero ano siya, kumilos, yung maliksi mga kabisnes. Hindi mo mapaano yan sa laro. Lang lumalaban kahit malaki. I-shooter pa. Kinainggita mga kabisnes. Yun ang naging dahilan doon.
Para bang sa madaling sabi, para bang asar talo yung kalaban kasi laging talo daw pag tuwing naglalaro na sila dito sa may phase 1. Sabi niya lagi kasi natalo yun pa tuwing maglalaro kami. Yung parang inaano niya ako, yung para bang nainggit, nainis sa akin. Yung gusto niya yun nga pinagtripan ako, Sabi ko mali. Kung talo ka, tanggapin mo talo. Sabi niya, hindi ko naman kilala yun pa. Hindi ko kilala yun. Kasi yung mga kalaro niya dito halos, kilala niya. Yung nagbukod tangi lang daw yung hindi niya kilala yung tao na yun. So yun, mga kabisnes, sa mga kabataan, huwag kayo maglaro kung asar talo pala kayo. Pag natalo kayo, huwag na lang kayo maglaro. Kasi mahirap yung ganun Tapos pag natalo kayo, gagawa kayo ng hindi maganda. Paano kung nakadisgrasya kayo ng tao? Sa tingin nyo ba hindi kayo mananagot sa batas? Kinakabahan ako mga kabisnes kasi kung nangyari yung pangalawa na yan. Kasi nung una, ganyan din Basketball din ang dahilan doon mga kabisnes Nung natandaan nyo po nung pumutok yung ditong kilay nun kasi sinuntok siya. Kaya nagkaroon ng pagtatalo sa court. Si Yasu ang naabutan. Nung kasama sila si Amaro ng mga time na yun Itong lang yun away na ni Amaro at umawat lang si Yasu. Si Yasu ang napagdiskitaan. Dahil lang din yun, basketball din ang naging pinakabuod na dahilan. Sabi ko, naku, kung pangalawa na, mga kabisnes, sabi pangalawa na, Yasu. Tapos ang masaklap, may dala-dala kamo daw patalim, sabi ng mga nakakakita. Patalastas po muna tayo sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, button hole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up na kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or a garments, dress shop, para po kayo ay may guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business. Tira! So, pasalamat din ako na din kagad din kasi si Dindin na dyan sa labas nung time na yun. Tapos yung mga kuya niya nasa church na halos kalabas-labas lang din. Buti ka mo, nandyan na yung mga dalawang kuya. At nandyan si Dindin, ang kapatid niya. Kaya kung wala, malamang sa malamang, baka pag-uupak-upakan talaga dyan. At kung ay minamalas-malas pa, baka nasaksak pa. Yun ang masaklap. Nasaksak dahil lang dun sa basketball. Natalo sa basketball, sinaksak. Parang ang hirap yung gano'n Grabe nung galit ko ng mga kabis ng mga time na yun, talagang kasi siyempre anak ko yan walang pambira, wala namang kasalanan yung bata dahil lang sa inggit, pagdidisitaan nila ng gano'n. So yun lang po mga kabisnes i-update lang ito doon sa nangyari may gusto ko lang din maibahagi mga kabisnes kasi total rin lang naman dahil itong mga nakaraan pa ng mga vlog na may nangyari na kay Yasong ganun nang dahil lang din sa basketball mga kabisnes, nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan. Tapos ito na naman ngayon kasi tinanong ko si Yasong, baka mamaya mayroon kang mali, baka may kasalanan ka o baka ikaw nanguna, nag-aasar ka o nagsalita ka na hindi maganda, masakit na salita, baka nagganon ka sa kanila. Sabi niya, hindi pa, malalaki yung mga yan, hindi ko naman yan sabi niya, naasar lang talaga yun dahil laging talo sa basketball, yung sabi sa akin. So yun lang po mga kabisnes, God bless po sa ating lahat mga kabisnes na muna naman. Update lang ito kaya patungkol kay Yasu kasi medyo alarming na ako dito sa sitwasyon ni Yasu. Kaya nga si Yasu ngayon pinagsasabihan ko na huwag ka na munang makipaglaro sa mga taong yun. Kung sino-sino yung mga kalaro mo dyan na pikunin para sa laro, huwag na.
Huwag ka na muna dyan. Sabi ko, kung hanggat maaari, dito ka na lang muna sa bahay. Mag-stay ka na lang muna rito. Huwag kang alis ng alis. Kasi di na mapakali dito sa bayan. Nandun, lahat ng mga court dito, nandun yun. Nagpaikot-ikot lang yan. Pag matapos yung lahat, doon na naman sa kabila. Sadyang napaka hilig, napaka-addict sa basketball, mga kabisnes. Ano ba yan? Sabi ko, ako dati, nung binata din ako, basketball din naman ako, pero hindi naman kasi hindi ko kahiligan din kasi pati. Siya, iba, talagang kulang na lang matulog do sa court So, yun lang po mga kabisnes. Salamat ng napakarami. Hindi napahaba na. God bless po sa ating lahat mga kabisnes na may minamahal. Please support lang po mga kabisnes ating main channel, no? Kabisnes Official. Siyempre ang ating Papa Dids TV, ang ating Boss Dave, no? Kabisnes Family. Siyempre ang ating famous Budang Official, Mrs. Kibi Official, siyempre mga kabisnes. Ang iyong abang lingkod, Kagwang Buknoy Official, mga kabisnes na may minamahal. God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Salamat sa inyong pong suporta. Birabanat lang po tayo mga kabisnes na may minamahal. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat. Todo. Game. All this life. The number 26.